Ano nga ba ang pinagkaiba ng importante sa mahalaga ka? Kasi parang tingin ko pareho lang naman yun. Hindi din naman matanggap ng sarili ko na minahal niya ako simula pa noon. Kasi ako ngayon kinu-question ko na ang sarili kong nararamdaman. Tama ba yung nararamdaman ko? O baka naman espesyal lang dahil hindi ko naman alam kung ano ang pagkakaiba ng importante at nagkiker ka lang. Hoy, nasa trabaho ka and tapos ganyan ka tulale. Nakakahiya naman sa mga empleyado niyong kumakayod ng husto para sa report na hihingiin niyo, frap ni Dove. Kanina pa siya nandito sa opisina ko, may opisina na ako sosyal ko diba? Anyway mag 1 week pa lang naman ako dito, at under ako ni Kuya Matt. Bossy masyado ang walang hiya, umaabuso lahat na lang inuutos sakin. Kailangan ko daw ito para matuto ako sa pamamalakad ng kumpanya. Actually madali na din naman kung araw-araw mo siyang gagawin makakasanayan mo na lang din. Ihahatid ko lang ito. Tapos baba na tayo, mag-lunch date daw kaming dalawa kasi wala si Javier, at wala siyang magawa sa shop niya. At lagi niya rin akong kinukulit. Kung ano na ang progress namin ni Arthur. Wala naman akong maisagot dahil kahit ako hindi ko alam. After naming maghiwalay that day madalas na siyang tumawag at mag-text. Ewan ko pero natutuwa akong kausap siya, pero hindi pa ako handang magkaharap kami. Kaya pag iniimbita niya ako madalas sinasabi kong busy ako. Maganda na sigurong ganoon, para hindi ako maatek sa kanya masyado. Pag nakuha ko na ang kumpanya patas na kami. Ouch, lagi ka na lang hindi tumitingin sa dinadaanan mo, angal ng babaeng nakabunggo ko. Matagal bago ko na-realize kung sino ang kaharap ko. Hihingi sana ako ng paumanhin, pero hindi nakaligtas sa mata ko sa isang tipid ng ngising ginawa niya. Kaya lalagpasan ko na lang sana siya. Bastos ka ba? Hindi ka man lang hihingi ng sorry. Hablot niya sa braso ko. Tiningnan ko ang mahigpit niyang hawak sa braso ko. Napangisi ako nang makita ang inis sa mukha niya nang balingan ko naman ito. Why would I? Did I bump into you? I may be careless but I'm not dumb. Irap ko dito bago hinaklit ang braso ko palayo dito. I'll make sure Art won't end up with you. He's going to marry me, so back off. Dinig kong pahabol niya. Eddie go ahead. Make him marry you, let's see who's the best witches. Walang lingon likod kong sabat dito. Nadidinig ko pang nagmamaktol at nagsisigaw siya sa inis. Hindi ako papatalo ano siya hilo. Ngayon pa na may pinanghahawakan ako sa kanya. Hindi na ako lalayo at tatakas, babawiin ko na ang akin. What a bad girl, bungad ni Kuya Matt nang makapasok ako sa opisina niya. Nakasandal siya sa upuan niya, habang pinaglalaroan ang ballpen sa kamay niya. Ano na namang issue mo kuya? Lalabas kami ni Dove ah. Wag mo akong hanapin, parang awa muna. Irap ko dito pagkalapag ng papeles na hiningi niya. And now you're embracing the reality ha? Ngisi niya kaya agad kong nakuha ang sinasabi niya. If embracing it will make him stay and make my parents happy, I will. So bye, narinig ko na lang ang malulutong niyang mura at halakhak. What a lucky man, dinig ko pang sigaw niya. Yung lukot kong mukha na papaayos tuloy, dahil sa mga nakakasalubong kong mga empleyado. Pagdating ko sa opisina ko wala na si Dove, aantayin niya na lang daw ako sa coffee shop sa tapat ng building. Bago ako tumawid nakita ko pang tinatawagan ako ni Arthur. Pero mas pinili ko na lang ulit na agnorehin ito at iwasan siya. Masyadong magulo ang sitwasyon naming dalawa, tapos ngayon dumagdag pa si Courtney. Ex na nga siya, nakikisali pa, agaw eksena din ang bruha. Ilang hakbang na lang makakarating na ako sa kabilang kalsada. Pero isang kotse ang rumaragasang papalapit sa pwesto ko. Sobrang bilis nito at dirdiretsong palapit sa akin. Sa sobrang nervyos at takot, ay hindi na ako nakagalaw, pumikit na lang ako, kung sakaling tatamaan ako. Ayokong makitang tatamaan ako ng malaking bagay na ito. Sa gitset, yun ang naririnig ko at mga impit na tilian at bulungan, habang inaantay ko ang pagtama sa akin ng sasakyan. How many times I told you to be careful, Dahlia Miles? Papatayin mo ba talaga ako ng maaga? Napatitig lang ako sa kanya, habang kitang-kita mo ang panliliit at nagtitimpi sa mukha niya. Hindi ko na alam kung ano pa ang sinasabi niya ng mga oras na iyon. Pero ang tanging nagawa ko na lang ay ang umiyak sa dibdib niya, habang yakap niya. Kahit nanginginig ang buong katawan ko, iyak pa din ako ng iyak.
Naramdaman ko lang ang mahigpit niyang yakap sa akin, at bumubulong na ayos lang ang lahat. Hindi ko na alam kung anong nangyayari, namalayan ko na lang nandito na kami sa isang kafe. Sa kafe kung saan magkikita kami ni Dove, kaya eto siya sa harap kong alalang-alala. Si Arthur. Bungad kong tanong kay Dove nang mahimasmasan ako. Tumingin siya sa labas at doon ko nakita ang lalaking may kausap sa telepono. At mukhang galit na galit ito. Kanina pa siyang ganyan lalo na nang himatayin ka sandali, pero nang magising ka nag-iiyak ka na naman, napatingin ako saglit sa kanya, at muling ibinalik ang tingin sa lalaking nasa labas. Halos lahat ng bodyguard mo ay pinagsusuntok niya, kulang na lang sisantihin niya ang mga ito sa sobrang pag-aalala sa'yo. Ayos ka na ba? Tumango ako bilang sagot dito. Gusto kong matuwa na ganito ang pag-aalala niya sakin. Pero hindi mawala sa isip ko ang nangyari kanina. Dahil ang kotseng babangga sa akin ay hindi aksidente, dahil kahit basina ay hindi niya ginawa. Anong nangyari doon sa kotse? Balik kong tanong dito pero umiling lang siya. Matapos lumagpas sa'yo ang sasakyan sabi ni Art diretso na daw umalis ito. At kahit plaka o pagkakakilanlan ay wala ito, napayuko niyang sagot. So ibig sabihin sinadya niyang gawin yun. Wala akong maalalang kaaway, so sinong gagawa noon sa akin? Taka kong tanong dito. Napatingin ako sa paligid ng kafe. Di ko napansin kanina na marami pala siyang tauhang nakapaligid doon. Kaya pala wala masyadong tao ang lugar na ito. Mahigpit kanyang pinababantayan ngayon. Ito ang pangalawang beses na may nagtangka sa buhay mo ayon kay Art. Kaya dapat mas mag-double ingat ka, paliwanag nito kaya napatingin ako sa kanya. Wala akong maalalang aksidente na nauna bukod dito. Kaya anong sinasabi nila na pangalawang aksidente? Nang lingunin ako si Arthur ay agad niyang ibinaba ang tawag, at pumasok palapit sa akin. Ayos ka na ba? Natawagan ko na si Matt at Tito Will about what happened. And we're looking for some possibilities, if this is related to your accident before. Nakatunganga lang akong nakatingin sa kanya, habang nakikinig sa mga pinagsasabi niya. Madami pa siyang pinaliwanag tungkol sa nangyari, pero wala na akong naintindihan. Basta ang alam ko safe na ako habang nasa tabi ko siya. Pero ayoko pa ring dumapendi sa kanya. Hindi niya obligasyong manatili sa tabi ko. Nagpaalam na si Dove sa amin, pinasamahan siya ni Arthur sa ibang bodyguards nito, para daw mas safe. Dalhin na lang kita kaya sa ospital. Basag niya sa katahimikan, kaya kunot-noo akong napabuling sa kanya. I'm fine, sinabi ko na sa'yo yun kanina pa diba? Inis kong sagot dito, bago binalik ulit ang tingin sa labas. Yun nga kahit sabihin mong ayos ka lang mukhang hindi. Halos hindi mo ako imikan o sulyapan man lang. Alam kong ayaw mo akong makita o makausap, pero please at least this time spare that hatred for a moment, tiimbagang nitong pakiusap. Pagod ako, madaming nangyari ngayon araw, tapos gusto mo maging ayos lang ako. Hindi ba pwedeng ayoko lang magsalita o mag-isip muna pansamantala, inis kong sagot dito. Pero mas lalo lang kumunat ang noo nito. So until now you're mad at me. After what happened a while ago, nagagawa mo pa ring magalit sa akin. I don't know this girl, you're making me crazy, dinig kong bulong niya sa huling linya. Hoy, para sabihin ko sa'yo hindi ako galit, naiinis lang ako kasi paulit-ulit ka. Then why are you not talking to me? Kasi wala namang pag-uusapan. Anong gusto mong gawin ko, awayin kita, dahil muntik na akong masagasan? O awayin kita dahil kahit anong tulak at iwas ko sa'yo, bigla ka pa ring susulpot pag kailangan kita? Alin doon ang kailangan kong sambat sa'yo na hindi kita masasaktan, diretsyong tanong ko dito. Pero hindi niya ako tinapunan man lang ng tingin. Seryoso siyang nakatingin sa harap, ngunit halos mawala ng kulay ang kamay niya sa sobrang kapit nito sa manibela. Napayuko ako, alam kong hindi ko dapat yun sinabi, pero wala akong ibang pwedeng sabihin sa kanya. Ayoko na ding kumpirmahin ang sarili kong nararamdaman. Dahil kahit mismong ako ay takot sa malalaman kong kasagutan. Kahit wala kang sabihin o gawin, nasasaktan pa rin ako, maikli pero puno ng sakit at panunumbat ang sinabi niyang iyon. Tama siya dahil walang oras o pagkakataon na binigyan ko siya ng pag-asa, sa tuwing sasabihin niyang mahal niya ako. Nakakatawa na ang isang taong kinatatakutan ng lahat, dahil sa pagiging misteryoso nito.
At pagiging malupit halos sa lahat ng taong hindi nito magugustuhan, ay parang iwan na sumusunod sa akin. Kahit kailan hindi ko hiniling na mahalin mo ako pabalik. Kahit hindi ako sigurado noon sa ginawa mo noon, alam ko sa sarili kong kaya kong gawin lahat para sa'yo, Miles. Hindi ako mangingiming saktan pabalik ang taong lalatay na kahit isang daliri sa'yo. Noong nakaaksidente ka hindi pa kita kayang ipaglaban, ngayon kahit kanino kaya kong makipagpantayin. Halos hindi ako makagalaw sa mga sinabi niya. Mababakas mo sa bawat salita niya, na hindi siya nagbibiro sa mga binitawan niyang salita. Hindi niya alam kung paano makitungo sa taong kagaya ni Arthur. Pero nasasaktan siyang makita itong nasasaktan dahil sa kanya. Lalo na at kahit siya hindi alam kung paano susuklian ang nararamdaman niya. Iha, hindi mo pa ginagalaw ang pagkain mo. Sigurado ka bang walang masakit sa'yo? Tanong ni Tita Esperanza nang nasa hapag na sila. Kanina pa siya nakarating ng bahay. Matapos siyang ihatid ni Arthur, ay kinausap lang nito ang tiyuhin at pinsan niya at umalis din agad. Hindi na ito nagpaalam sa kanya ang huli nilang pag-uusap ay ang huli nitong mga sinabi, bago ito lumabas ng sasakyan. Tita, I'm fine, just a little bit exhausted about what happened, pero ayos na ako, pilit kong ngiti dito. Kita ang pag-aalala sa mukha nila. Pero sinigurado ko naman ayos lang ako. Sadyang wala lang akong gana sa sobrang dami ng nangyari kanina. May nangyari ba sa inyo ni Mr. Roosevelt? Gulat akong napabaling kay Tito Will habang papalapit ito sa kinauupuan ko. Andito ako ngayon sa veranda sa taas ng receiving area nila, Daddy. Dito ako madalas tumambay, tanaw kasi dito sa pwestong ito ang hardin, at ang mga bahay pababa ng subdivision namin. We're good, Tito, maikli kong sagot dito, bago muling bumaling sa harap ko. Naramdaman kong umupo siya sa kabilang banda, ng lames itang nasa tabi ko. Maya-maya ay nakasunod na sa kanya si Tita Esperanza na may dalang kape. Napahinga ako ng malalim, mukhang mahabang usapan ang magaganap sa aming dalawa. Art is a nice guy, Iha. Sobrang istrikto siya sa lahat ng bagay. Kaya madalas siyang napapagkakamalang matigas ang puso. After you made yourself engaged to him long time ago, he makes sure you'll be safe, kahit sobrang tinatago ka ni Kuya. Nakakatawa nga isang beses na nagkunwari pa siyang isa sa crew ng catering, just to see you. It was your 18th birthday as I remember, kahit pinapaalis siya ni Matt, kasi bawal siya sumigpa rin siya. Kahit hindi mo siya naalala, patuloy siyang nasa tabi mo nag-aantay at patuloy kang pinuprotektahan. Nakinig lang ako habang nakatingin sa mga punong sumasayaw sa hangin, habang nagkukwento si Tito. Why are you telling me this, Tito? And what happened in my first accident, Tito? Bigla kong tanong, inignora ang mga kwento niya. Matagal ko nang gustong itanong iyon. Pero lagi akong nawawala ng pagkakataon na maisatinig ito. It was your 8th birthday. Matt Javier, Art and you are playing outside. Biglang may tumigil na van at hinintuan kayo at kukunin ka. Ginawa nilang tatlo ang lahat, para hindi ka makuha ng mga lalaking iyon. Pero bata lang sila, at marami sila kaya nakuha ka ng mga iyon. But Art is so persistent to get you back, hinabol ka niya gamit ang skateboard niya. Sa kakahabol niya muntik na siyang masagasan dahil doon, pero natangay ka pa din ng mga kidnapper. 1 week kang nawala at si Art, ay walang tigil kakaiyak at sinisisi ang sarili na wala siyang nagawa para sa'yo. Nung nahanap ka namin saktong itatakas ka ulit ng mga kidnapper, sa pagtakas tumaob ang sasakyan nila kasama ka. Mabilis lang ang mga pulis, at nakuha ka agad bago sumabog ang van nila. Anong gusto nila sakin, Tito? Yun ang hindi namin alam. Kaya simula noon mahigpit na sila sa'yo, lalo na si Art. Kahit malayo ka sa kanya, at hindi mo siya maalala dahil sa aksidente, nanatili siya nakamasid sa'yo, nakangiti niyang baling sakin, why are you saying this, Tito? As if you're pushing me to marry him. Naguguluhan kong tanong dito, pero ngumiti ito bago hinaplos ang pisngi ko. You deserve someone who can give you the world, princess. You deserve a guy who can protect you to heaven and dark. I'm rooting him since the day announced that you want to marry him when you grow up. Halakhak nito na parang may nakakatawang pangyayari itong naalala. Just give it a try, princess. He's worth $1 billion. So kahit makipag-divorce ka after de ka maghihirap,
tumatawang singit ni Kuya Matt, kaya napasimangot ako. Bakit parang di kayo nag-aalala sa nangyari sakin? Inis kong maktol dito na mukha lang silang cool. At binibenta pa ako sa gerang na iyon. Art is doing his very best to find that man. We know you're safe kaya tinutulungan na namin siya sa iyo. Mukhang mahina ang bata namin, napairap lang ako dito. Pero sila parang tuwang-tuwa pa, at panay ang halakhak habang papalayo sa akin. Everyday nakikilala ko ang totoong ikaw. Hindi ako magtataka kung isang araw mahulog na lang ako sa iyo nang di ko alam. Baka sa oras na yun ako na kusang hindi lalayo sa iyo. Pero sana naghihintay ka pa rin sa akin sa sandaling iyon. Ganito ba kalala ang nangyayari, at ganito karami ang nakabantay sa iyo? Tanong ni Dove habang nakatungko sa harap ng lamesa ng kafe. Maaga akong nagpunta dito kasi wala akong pasok ngayon. Ayoko sana silang isama, pero hindi naman ako papaalisin sa bahay kung wala akong kasama. Kanina nga habang papunta kami dito, merong naka-convoy din sa amin, akala ko parte pa ng mga bodyguard. Pero sabi ni Kuya Dan ng head ng security ko under Arthur ay hindi daw. Kaya agad nila itong hinarang, hindi ko na alam kung anong nangyari dahil pinaalis na nila ako. Hindi ko din alam, Dove. Ang daming problema, sumasakit ang ulo ko. Sa dami ng nalalaman ko ngayon, parang gusto ko munang magpahinga sa dami ng isyu sa buhay ko, problemado kong pahayag dito, ayoko munang isipin ang sami ni Arthur. Masyadong nagpapatong-patong lahat. Simula din ng insidente mas naging madalas ang pagdalaw ni Arthur sa akin. O dili naman kaya'y magti-text ito o tatawag, at parang naging routine na namin ang ganoon. Ngayon sabi niya dadaan daw siya dito, pero hindi naman ako umaasa, dahil alam kong abala siyang tao. Napatingin ako sa pinto nang tumunog ang chime doon, hudyat na may pumasok. Agad akong napatingin dito, sa pag-aakalang ito na ang bisitang inaantay ko. Ang inihanda kong ngiti para dito ay kusang naglaho nang masilayan ang ngisi ng panauhing papalapit sa amin. Oh, the princess looks disappointed. Are you expecting him? Nakangisi nitong bungad, pero kunwari ay wala akong narinig, at inabala ang sarili sa pag-aayos. Napagod ko ata siya kagabi, kaya hindi na siguro yun makakapunta. And beside me and Art were leaving to Hong Kong later, habol niya pa ulit. Napahinto ako sa ginagawa, at saglit na huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili. Ayokong gumawa ng gulo, lalo na sa sarili kong lugar, nakakahiya sa mga customer ko. Akala ko tatahimik na siya, pero isang salita pa at talagang nagpantang ang tenga ko. Bakit feeling mo pahahalagahan ka ni Art? Kumpanya lang ang habol niya sayo, pero kung makaarte ka akala mo ikaw na ang gusto. Hindi ikaw ang babaeng deserve niya, isa ka lang namang collateral para sa kanya, taas kilay niyang pagtataray sakin. Nahilot ko bigla ang sentido ko, dahil sa sinabi niya. Yun naman pala collateral lang ako para sa kanya, so why waste your time her? Ba't natatakot ka? Inamukala ko ba ikaw ang gusto, so ba't natatakot ka sa baliwalang katulad ko? Pinag-cross ko ang braso ko sa harap ng dibdib, habang nakasandal sa counter at nakatingin sa kanya. Nakita ko ang pagngisi ni Dove, at pag-thumbs up sa ginagawa ko. Meaning I'm doing great on being a brat. Pero halos sugurin niya ako sa sobrang inis sa akin, buti na lang may counter pang nasa pagitan namin. Pababagsakin kita at sisiguraduhin kung hindi mapupunta sa'yo si Art, nagpupuyos sa galit niyang saad, bago walang lingon likod na nagmarcha palabas ng kafe. Napahinga ako ng malalim, kung araw-araw siya ang makakasalamuha ko. Baka araw-araw din akong mauubusan ng enerhiya sa ginagawa niya. Good morning, mag-breakfast ka muna bago ka pumasok, yaya ni Tito Will nang makita akong pababa ng hagdan. Andoon na sila sa komedor pati sila Kuya Matt. Nilapitan ko muna si Baby at nakipaglaro sandali, bago dumiretso sa sarili kong upuan. Sigurado ka bang papasok ka na? Pwede ka pa naman magpahinga kung na-stress ka sa opisina, tanong ni Kuya nang makaupo na ako sa harap niya. Pero ngumiti lang ako at umiling, tama na ang maghapon kung nilagi sa coffee shop ko kahapon. Marami pa akong bagay na dapat asikasuhin, gaya ng kumpanya at ng nalalapit kong kasal.